Okay, so di na natin patatagalin. Tayo ay mag-start na sa ating presentation. Okay ba yung aking audio? Please type naman dyan kasi mamaya hindi pala malinaw yung aking audio. Sayang naman, no? Please type dyan sa ating comment section kasi kung minsan pag nagpe-present na po tayo, hindi na nakikita yung comment. Please type dyan if clear. Please type clear kapag ka naririnig nyo po ng maayos yung aking boses. Alright, thank you so much. Okay, so heto nga po yung ating pag-uusapan. Alam mo, napakaganda po ng ating pag-uusapan for tonight because the topic is the future of income starts with AI skills. Ano bang ibig sabihin nito? Kumbaga, merong mga bago na ways of earning. It's because of the AI or yung artificial intelligence na existing na ngayon. In fact, marami yung nagbe-benefit diyan and kasama ako sa nag-benefit diyan kung ano yung ganda ng artificial intelligence. It's because gumagawa ho ako ng content. So for long time na gumagawa po ako ng content. I think nag-start ako gumawa ng content 2018, no? Pandemic time, gumawa ako I mean hindi pala, 2019 after na siya nung patapos na halos yung lockdown. Nag-start akong mag-content. So by that time, ang follower ko lang din 5,000. So na-involved din ako sa isang business na yun nga po yung meron kaming product na yun yung binibenta namin or yun yung minamarket namin. So ang content ko dati ay hindi pa tungkol sa AI. So matagal din yung naging gapang nung aking kumbaga ng aking follower. So, just last year of December, nakaabot din po ako ng 360,000 follower sa aking Facebook account. Pero good news dahil sa AI. Nung nagsimula na akong gumawa ng AI-generated contents, AI-generated videos na as my content on my Facebook, it turned as of now is 1.2 million followers sa aking Facebook account. Kung isasabay natin dyan yung TikTok, siguro 1.3. And most of my uploads are all about AI. So kung makikita natin yung diferensya ng pagkakaiba ng or yung bilis ng pagdami ng follower, it's because of the application of AI. Halos in 4 months, 700 or 800,000 yung nadagdag sa akin na follower. So sobrang bilis kasi hindi ko na-experience yon nung ako ay gumagawa ng content pa na hindi tungkol sa AI. So ngayon, narinig nyo naman kanina, hopefully na natapos nyo yung or yung mga videos kanina at mas naunawaan natin kung saan man kayo doon kabilang. Whether you are an OFW, kayo ay nagnenegosyo or kayo naman ay let's say an employee. So na ipaliwanag doon sa video kanina before our presentation kung bakit tayo kailangang mag-adapt. So siguro dadagdagan natin. Why do I need to learn AI? So ito na lang because it is there's a 300 million plus jobs will be impacted by AI globally. And it is already starting actually sa US, mga ilang company na yung nagde-declare or nagle-lay off ng kanilang mga employees, in which yung nabalitaan ko last time is the ano ba, nalimutan ko na yung name ng company, but aabot ng 30,000 yung kanilang nilay off and may karagdagan pang 20,000 na ililay off. What does it mean for us? So sa 300 million plus na pwedeng maapektuhan ng AI is pwede namang or meron namang madadagdag, no? Or mababago or makikreate na bagong roles in the next 5 years. Pero kung makikita natin, yung maapektuhan versus sa makikreate, malayo yung diferensya. So ano ba yung ano niyan sa atin? Saglit lang ha at i-turn off lang muna natin yung ating Facebook para hindi tayo maistorbo. Ano bang ibig sabihin niyan para sa atin? So ibig sabihin po niyan is we have to adapt to AI kasi dito sa 300 million plus, mga mawawala ng trabaho diyan or maapektuhan ng AI, kung ikaw ay mag-a-adapt, pwede kang mapunta at malipat ka dito sa 85 million plus na yan. Kasi kung titingnan natin yung data ng contribution ng AI into our global economy by 2030,
15.7 po yan na trillion. So ang ibig sabihin niyan, sa 15.7 na yan, marami ang makikinabang dyan at magbe-benefit. So ngayon, kung dito sa Pilipinas, we contributed at least 1% na lang or 2% na lang sa 15.7 trillion na yan na contribution into global economy. So, i-hit or mag-pick lang din tayo ng konting piece of pie sa 1% ng kasi ito trillion to naka-dollar pa ito 15.7. So ibig sabihin malaki yung contribution nito into economy. So dito maipapakita yung kahalagahan ng pag-a-adapt ng AI. It is because kapag ikaw yung nag-a-adapt ka sa AI, magiging advantage mo yun. Alright, so sabi nga dito ng isang founder ng CEO ng OpenAI, kung alam nyo yung ChatGPT, siya yung founder. So sabi niya nga dito is, okay, saglit. Na-fast forward patuloy. Yan, so sabi niya dito, AI won't replace humans, but humans who use AI will replace those who don't. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay hindi mag-a-adapt, pwede kang palitan. Tulad ng sinasabi na rin nito, halos kaparehas sila ni Jensen Huang. You're not going to lose your job, but you're going to lose your job to someone who uses AI. Ito naman para sa nagtatrabaho. Pero, pwede rin itong i-apply sa mga may negosyo. Kasi kapag gumagamit yung ka-competitor mo ng AI, posibleng mas mabilis yung progress nila, growth nila, at unti-unting kainin yung market mo dahil sobrang bilis nila. So, yan, ito yung currently na nangyayari syempre sa ating bansa dahil currently, yung dito sa Pilipinas, syempre mahal yung gasolina. It's because of the war na hindi pa natatapos. Currently, ano ang nangyayari ngayon, di ba? May mga kaguluhan sa ating yan, sa mga politiko sa ating bansa. So, pero hindi napipigilan yung pagtaas ng example ng gas. Hindi pa siya bumabalik sa dati, di ba? Mataas pa rin. And posibleng magsunuran diyan yung mga ating mga mga commodities tulad ng electricity, nagtaasan na ho 'yon. And yung mga bilihin kasi maraming nagrereklamo sa Facebook, nagsasend ng kanilang bill na sobrang laki ng dinagdag sa kanilang electricity. And siyempre, ito yung nakakalungkot diyan. Ayan, saglit lang at i-mute lang natin, no? Yung ating, okay. Ito yung nakakalungkot po dyan, nagtaas na po lahat. Ang hindi talagang nagtaas, ano ba yon? Yung nagtaas is, hindi nagtaas or may hirapang magtaas is yung electricity. Ay, yung electricity. Is yung salary. Magkatabi kasi electricity tapos salary. Yung salary, nahihirap talagang hindi agad-agad talaga yan tinataas, no? Kahit magsipagtaasan pa ng mabilis yung mga bilihin. Yun po yung masakit. So ngayon, anong ibig sabihin nito kung tayo ay nakaka-experience ng ganito? Actually, wala tayong magagawa dyan. Dahil ilan yan sa mga bagay na wala tayong control. Yung pagtaas ng bilihin, pwede ba nating utusan? No, yung mga company ng langis na wag taasan, hindi natin sila kayang utusan. Even the government nga kung minsan walang nagagawa sa biglang pagtaas ng mga bilihin, di ba? Or tulad ng mga petrolyo, ng mga bilihin, wala silang nagagawa. Lalong-lalo na yung mga tayo, no, as regular citizen. Wala tayong magagawa. Pero may magagawa tayo sa mga bagay na meron tayong control. Ano ba 'yon? Yung pataasin natin yung ating personal economy. Mag-focus tayo sa ating personal economy. Ang ating personal economy is yung mismong pamumuhay ng ating sariling pamilya. Kapag kasi yan ay maunlad, kahit ano man ang mangyari na pagbaba ng ekonomiya sa Pilipinas, maraming tao ang magkatanggalan. Kapag maayos yung personal economy mo, hindi tayo maapektuhan ng mga nangyayaring yan. No? Lalong-lalo na kung maayos yung ating source of income. So, ibig sabihin lang, kailangan nating mag-invest in improving our skills and adapt to changes. Focus on growing our personal economy. So, tayo, tulad niyan, available na yung technology ng AI. Pag natutunan mo yung AI, maraming opportunity yung ma-open para sa iyo. So, mamaya makikita mo diyan. So, ito yung kailangan nating gawin. Unlock the digital economy potential. Kasi nga, ito naman, ang opportunity na ito sa digital economy
is matagal na po ito, kahit even before AI. Marami na pong nag-benefit dito. Even myself, nag-benefit na po dito sa digital economy po na ito. So pag-usapan po natin, ano ba yung kahalagahan ng pag-i-start ng digital business? Ano ba yung advantage nito over a traditional? Kasi ako po, bago po ako nag-start din ng ilang traditional business po namin, galing nga po ako doon sa parang may product po kami na yun yung minamarket natin at ginawan lang po namin ng system for online para maging digital business din siya. So nako-compare ko talaga nung yung mga traditional business and versus yung mga business na digital. Ibig sabihin po, pwede nating magawa sa online. Ito po yun, bibigay ko sa inyong example. Kasi sobrang na-appreciate ko yung etong digital business po. Kasi number one, ito po, low capital, high potential income. Okay? Ito po yun, isang example ko sa inyo. Nung before po kami ng ilang traditional business po namin, tulad po ng aming example, nag-franchise po kami ng parang kainan. Okay, food, parang restaurant na din siya. Nag-franchise po kami ng ganun. So ngayon, napakataas ng franchise pero until now, 6 months na, hindi pa nababawi yung ROI. Traditional business po yun. Pero unlike nung kami ay yung digital business na ginagawa namin, or yung ilang digital skills na meron kami at natutunan namin, trabahuhin mo lang. Example ko po, trinabaho namin yung isang digital skill na ginawa namin is yung sa TikTok. Sa TikTok po, meron kaming trinabaho na isang account for TikTok account. Trinabaho namin ng tuloy-tuloy within 3 months. Sobrang laki na kaagad ng potential. Within 3 months, halos magiging 6-digit na po kaagad yung kita ng account na yon. Pero remember, doon sa sinabi ko kanina, ang laki ng naging puhunan namin doon sa traditional business. Magsi 6 months na until now, hindi pa nag-ROI. Ito pa pong example. Meron pa po kaming, yung sa mga salamin po, optical clinic. Ang laki din po ng puhunan doon para makapagtayo ng isang optical clinic. And by the way, sa mga gusto pong magpagawa ng salamin na, yun po yung sinasabi kong optical. Nasa QQ Mall po sa Quiapo. Yun po, malaki din po yung capital and until now po, more than 6 months na po, hindi pa rin po siya nag-ROI. Ang gusto ko lang sabihin, sa mga digital business versus sa traditional business, kung minsan, parang ako nga iniisip ko dahil nako-compare ko eh. Sabi ko nung ginagawa namin is parang digital business. Parang nako-compare ko, kung minsan pagod na pagod ka, lalo na sa kainan. Kung minsan pagod na pagod ka dyan, pagod na pagod ka sa kaka-manage ng tao, sa kaka-check ng everything, ng mga stocks. Tapos yung kita, parang hindi worth it. Sabi ko, ganito pala yung pagtatayo ng traditional business. Kung minsan ang tagal ng ROI, parang ikaw, pag na-experience mo yung mga digital business, parang masasabi mo na parang hindi worth it ito, yung traditional na ginagawa namin. Isa po yun sa advantage na yun ay sinasabi ko na ako mismo, personal experience po namin. Unlike starting a digital business, napakalit lang ng kapital, pero napakalaki ng potential income. Ito pa po, isa pa, yung isang traditional digital business po na ginagawa namin, meron pa po kaming isang account na ginawa ngayon na puro AI generated na po. Let's say a TikTok account. 4 months lang po namin na ginagawan yun, ina-uploadan. Kumisan po nag-hire kami ng tagagawa po ng video doon. 4 months lang po. Halos po yung isang account po lumampas na po ng 6-figure yung kita. Kuminsan, halos wala kang naging capital doon sa pag-establish ng ganun po. Pero napakalaki talaga ng potential. Unlike sa ginawa naming ibang traditional business na kuminsan nakakapagod pero parang hindi talaga worth it yung nagiging income niya na binabalik. So, ito po yung number 2, global market po kapag ka-digital yung negosyo mo. Tulad po dito sa atin, ang AI po is digital po yung market. Hindi po siya limited into location. Example po, doon sa kainan namin, madalas po ang customer lang naman po namin doon. Siyempre, yung mga within the area lang, di ba? Yung foot traffic, ganun din po doon sa optical. Nalilimit lang. Pero kung minsan, kapag ginawa mo siyang digital, inopen mo siya digitally, hindi na po siya limited by location, lalong-lalo na kung pwede siyang mag-order sa online. Pero kapag fully digital po yung business mo, yun po yung kahit saan makarating yung negosyo mo, pwede. Hindi lang kahit dito sa Pilipinas. Ito pa yung number 3, freedom to work anywhere.
Isa rin po yun sa na-compare ko nung ako'y nang nagtayo po kami ng traditional versus doon sa mga pinupukusan lang namin dati na digital na or online business. So dito kasi sa digital, freedom to work anywhere. Nung kami po ay uh, nagpo-focus as a affiliate, okay, sa TikTok, gumagawa ng content, whether yung mismo kami gumagawa and AI, kahit po saan, literally, kahit saan, pwede po namin gawin. Unlike kapag uh, let's say nag-absent yung tao doon sa kainan. So wala kaming magagawa kung is kami yung tatao or isasarado namin yung business. Hindi mo siya magawa kahit saan eh. 'Di ba? Yun yung isang advantage. Ito number 4. Skills are the new currency. Kumbaga ito, yung ipapakita ko sa inyo mamaya, makakatulong po ito sa atin because it will help us to improve our skills. Sabi nga dito, skills. Specifically, kapag ka-i-improve natin yung AI skills, it is the new currency. And plus kumbaga yung attention. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung combination ng AI skills plus yung attention. So napakagandang business po 'yan. And number 5, pagka digital yung business mo, multiple po yung income opportunities. So, yun yung ipapakita ko sa inyo mamaya, yung about sa AI na digital business. And number 6, you build assets, not just income. Kasi, kapag let's say yung negosyo mo is nasa online, or let's say, gumagawa ka ng content sa online, yung bawat photo, video na i-upload mo po sa online, lalo na sa personal account mo or sa mga social media account mo, it is considered, okay? It can be considered as your digital asset. Anytime pwede po yan pumutok, anytime pwede yan mag-viral, pwede mong pakinabangan po yan. Ganon yung kagandahan ng ganon po yung kagandahan ng digital business. And number 7, digital business is the future. Sabi nga po ni Bill Gates, if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Ibig sabihin po nito, the world is shifting into digital, no? The world is shifting to AI, automation, e-commerce, yung mga ganyan. And ito po yung isang perfect example. May mga kakilala po ako doon sa dati namin business na nakasama din namin siya sa negosyo. Okay? Dati, meron silang mga patahian or sila yung nagtatahi, sila yung nagdi-distribute or meron din silang mga shop pabilihan ng damit, yung mga RTWs. Nung pumutok po yung Shopee, Lazada, yun po yung pumutay sa negosyo nila. Why? Because their product becomes, kumbaga naging available siya sa online. May digital business na pumatay sa kanilang physical business. Yun po yun. So yun po yung perfect example na their business is not on the internet. That's why their business have gone out of business. Yun po yung perfect example. Lalo kung yung negosyo mo, kung magiging available siya sa online, tapos ikaw, hindi mo siya inadapt into online, mawawala po talaga yan because we are shifting into e-commerce. No? And of course, why people are afraid of starting business? Siyempre, hindi naman talaga, kumbaga, may reason naman yan kung bakit nga ba hindi masyadong, or hindi natatakel, or hindi, kumbaga, sa mga Pilipino, wala talaga sa atin, sa dugo ng mga Pilipino, yung negosyante, no? Wala talaga sa dugo. Kumbaga, kung iano natin yung culture, hindi talaga sa pagbe-business. Bakit? Eh, sino ba dito yung mga mayaman sa Pilipinas? Diba? Hindi naman halos mga Pilipino, mga inchik. Diba? So, why people are afraid? So, ito po yung isa sa reason. Diba? Kasi, it is because kung ikaw ay hindi ka naman talaga galing sa negosyanteng Pilipino, madalas ganito po yung maririnig mong advice, 'di ba? Kung hindi ka galing sa negosyante o yung pamilya nyo hindi naman talaga nagnenegosyo, ang madalas sasabihin sa iyo, anak, ikaw mag-aral kang mabuti no para paglaki mo makahanap ka ng magandang trabaho. Isa po yun sa magandang kumbaga naririnig nating advice. Wala naman pong masama diyan. Nagkataon lang or ang naging problema lang, doon lang kasi tayo nakafocus, no? May mga bagay tulad ng pagnenegosyo, hindi natin na nakikita na
maganda rin palang opportunity. Nakapokus lang tayo na dapat lang tayo mag-aral tapos sa pagtatrabaho. Kaya anong nangyari? Nagkaroon ng oversupply na nagtatrabaho. Tuloy, yung opportunity sa pagnenegosyo, sino yung mga bossing tuloy ng mga Pilipino? No? Yung mga nagtayo ng negosyo. Hindi tuloy mga Pilipino. Kasi nga, it's because of this mindset. No? Walang masama, pero nagkataon na, or ang naging epekto niyan, hindi tuloy tayo, wala sa atin yung pagiging business mindset. Halos takot magsimula ng negosyo, unlike sa mga Chinese. Ito, alam na natin na kung bakit ang karamihan sa mga mayayaman at maraming pera dito sa Pilipinas, mga Chinese. No? Kasi sa China, sa kanila, after nila makagraduate, ano bang ginagawa nila? Nagtatayo sila. Let's say, after sila makagraduate, yung mga yan, nag-uusap-usap yan. Nag-uusap-usap, mga magpipinsan, ito, mag-collaborate tayo. Ito, ikaw, magkano yung pera mo dyan? Magtayo tayo ng factory, magtayo tayo ng negosyo. Unlike dito sa atin sa Pilipinas, pag nakagraduate, syempre, dahil na, na ang pinaka-advice lang talaga is maghanap ng trabaho. Trabaho talagang sinisimulan. So ngayon, kaya maraming Chinese dito sa Pilipinas, it's because yung halos culture na nabuo sa China is mga negosyanteng mindset tulad nito, di ba? Anak, mag-aral ka mabuti para ikaw manage ating negosyo. Di ba? Nakita natin yung difference. So ngayon, hindi na tayo magtataka. Bakit ang karamihan dito na negosyo sa atin is mga Chinese. Okay? And eto, yung magandang pag-usapan po natin, since natakil na rin naman po natin yan, ano ba yung sekreto ng mga mayaman? Pwede po kayo dyan sumagot sa ating comment section. Pwede po ba kayong mag-comment dyan? Ano ba yung sekreto, no? Ano ba yung sekreto ng mga mayayaman bago natin itong magsunod tayo sa susunod na slide? No? Ito po yung secret. Sabihin ko na para mabilis tayo. Ito po yung secret ng mga mayayaman. And ito, ipapaliwanag ko kung bakit. Kung first time mo itong marinig, ito po yung secret na yon. Yung tinatawag nating law of leverage. Ang ibig sabihin po niyan, we multiply ourselves, our time and effort through others. Paramihin natin yung ating sarili at oras sa pamamagitan ng ibang tao. Nakuha na po natin yung meaning niyan. Ito po yung isang example. Kasi ganito po yun. Ang bawat isa sa atin, meron lang naman tayong 24 hours. Meron ba ditong kumbaga may more than 24 hours? Meron ba dito na attendees? Wala naman siguro, no. Lahat naman tayo, kahit ikaw ay nasa ibang bansa, ang counting pa rin ng oras mo is 24 hours, no. 24 hours na meron ka. After 24 hours, next day na yon, no. So technically, lahat sa atin ay meron lamang na 24 hours ang bawat isa kada araw, no? Pero ito po 'yon. Ito po yung tinatawag natin na linear effort. Ang nakukuha po na income ng linear effort is called the active income. So dito po sa 24 hours, kung ikaw ay ang ginagawa mo is currently a linear effort, ito po yun, yung nagtatrabaho ka, since meron ka lang din naman na 24 hours, magtrabaho ka ng 8 hours, yan po yung tinatawag nating, ang income po na makukuha mo dyan is active income. No? So, kung meron kang 24 hours isang araw, nagtrabaho ka ng 8 hours, meron ka na lang na 16 hours. Pero ang karamihan naman, pagka hindi naman talaga 8 hours na makukonsider mo na 8 hours ka nagtrabaho. No? Kasi 8 hours ka exactly sa office. Pero bago ba yung pagpasok mo sa office, may preparation ka. Kung minsan nga yung iba, 8 hours kang papasok dapat na nasa opisina ka, pero yung preparation mo ahead, kung minsan 2 hours ahead. Kung minsan bago ka makauwi, 2 hours ahead din. So ibig sabihin, from 8 hours, consumed na yung 12 hours mo. No? So meron ka na lang na natitira na 12 hours. Kung magbabiyahe ka pa, no? Kung ikaw may gagawin pa. So yun po yung isang klase na way para tayo po ay kumita ng income or ng pera. Yan po yung tinatawag nating linear effort. Ang income po na napoproduce dyan is called active income. Ito po yung may maganda. Or i-compare muna natin yung law of leverage or yung effort sa law of leverage versus dito po sa linear income or the solo worker na tinatawag natin. So ito po yan. Ito po yung example ng law of leverage naman.
ibigay natin na example po ito, si Henry C. nung siya po ay nabubuhay pa. Siya lang kasi yung medyo mas sikat na kilala natin, no? Henry C. Pag nabanggit yung SM, Henry C. kaagad dyan. So bakit nga ba naging sobrang mayaman si Henry C.? No? Since napag-usapan natin, sikreto na mayayaman, ito po yung leverage. Pag-usapan natin, paanong na-leverage po ito si Henry C. Di ba siya, may mga may-ari siya ng negosyo. Yung SM, ilan ba yung SM sa buong Pilipinas? Ang dami, no? So siguro, sabihin natin 50 siguro or more ang SM sa buong Pilipinas or siguro nasa 30, yung mga ganon. Ilan ba yung employee ng kada isang SM? Adami, no? Doon pa lang leverage na siya kasi maraming siyang worker. So SM Prime Holdings, kanya rin yan sa mga SM Store, Save More. Though iba-iba na yung may-ari nito, no? Kasi nahati-hati na sa ngayon. BDO, ang dami ring BDO sa Pilipinas. Alphamart, dami rin Alphamart. SMDC, MOA. Marami po ang negosyo, no? Ito lang ay ilan sa kanilang negosyo. Ito, para makapagbigay tayo ng isang example, magbigay tayo ng fix na, let's say, yung buong employee niya, 10,000 na lang. Pero sa tingin ko, more than pa ang employee niya. Hindi lang yan 10,000. Sa dami, diba naman? SM pa lang eh. Pagpasok mo, kung minsan dikit-dikit eh. Parang mga buyer na rin yung mga sales lady eh. So, ibig sabihin, ang daming employee sa ano. So, meron na 10,000 employee na lang. I-fix natin sa 10,000 employee. Kung ang 10,000 employee na yan, nagtrabaho sa kanya, since yun yung pinaka-head ng business, di ba? Kung yan ay nagtrabaho sa kanya ng 8 hours, ilan yon? 80,000 additional hours kay Henry C. Hindi ba ang bawat isa sa atin, 24 hours? Si Henry C, meron din yan na 24 hours. Yes. Pero ito, since mga negosyo niya yon at may nagtatrabaho para sa kanya, katulong niya para mapatakbo yung negosyo, technically, 24 hours plus 80,000 hours yung kanya. So, bali, meron siyang 80,000 hours and 80,024 hours. Tama ba? Tama yung addition natin. No? Ganun po karami yung naging oras ni Henry C. It is because binili niya yung oras ng mga tao ng mga employee niya nakatulong para patakbuhin yung negosyo niya. So technically, kanya na yung oras na yon. Meron siyang 80,000 plus. What if meron siyang more than pa dyan? Diba? Mas marami pong oras yung meron na siya ngayon. Kaya po sobrang laki, billionaire, ang dami. Kasi sobrang na-leverage po si Henry C. Si Henry C ba yung nakita mong nagbukas ng pinto? 'Di ba? Ng SM, siya ba yung nag-good morning, ma'am? 'Di ba? Hindi naman. Ma'am, ano po yung bibilin nyo? Ano po yung para sa hindi nga natin pa nakita 'yan si Henry C. Ako hindi ko pa siya nakita na naglalakad dun sa, let's say, sa SM, di pa. So ibig sabihin, na-leverage talaga siya. Yun po yung isang example of leverage. Okay, kahit mag-absent man, okay, ito tandaan natin, mag-absent man yung 1,000 dyan, meron pa rin siya na ilan? 70,000 hours. Kasi ang dami nagtatrabaho sa kanya. Ito ngayon, ang tanong natin. Kung i-compare natin, ikaw, or kung nung ako ay nagtatrabaho, meron lang din akong 24 hours. So ngayon, ang trabaho ko sa company dati is 12 hours as a factory worker. Pag ako nag-absent, edi totally wala na akong kita kasi hindi naman ako na-leverage eh. Kumbaga, yun yung isang disadvantage. Nung ako nagtatrabaho, ako ay mag-absent, no work, no pay po yun. Pero ito po si Henry, kung makikita natin, nag-absent, 10,000 na nga po yung nag-absent eh. Meron pa rin siyang 70,000 hours na kanya. No? Na dahil naging oras niya rin, yung binili niyang oras doon sa kanilang mga employee. So, ito po yung comparison po natin. So, as solo worker, tulad ko dati, nung ako'y nagtatrabaho, meron lang 24 hours, yan. Halos parehas lang din naman po ito nung na-explain natin. No? So, mag-proceed na tayo. And I hope na mas nagkaroon tayo ng kahit konti na na-enlighten tayo about sa linear income and income with leverage. So, eto naman, yung every market participants po, or every business ecosystem ho, ay meron pong tatlong klase or tatlong market participants na tinatawag. So, ito po yung producer, ito po yung promoter, and consumer. So, ngayon, bawat isa po sa atin is a consumer. Even a producer could be a consumer. Sino ba yung mga producer ngayon muna? Producer,
are those who produces the product. Let's say a factory, sila yung mga producer. Sino ba yung nagpo-promote? Pwedeng yung marketing ng company, pwedeng yung TV, yung vlogger, kung saan man nakita. Sila yung nag-offer ng may promote yung product to a consumer. So, yung consumer, sila yung nag-a-avail, yung bumibili ng product, kumukuha ng services, yun po yung consumer. So technically, dito sa tatlong market participants na to, dalawa lang yung kumikita po dyan, yung producer and the promoter. Pero ikaw, tayo as a consumer, kung mag-stay lang tayo as a consumer, hindi tayo kikita dyan kasi tayo yung binebentahan eh. Tayo yung bumibili. Tayo yung naglalabas ng pera. Yung promoter, kumikita po yan. Lalo na din po yung producer. So ngayon, may chance kumita yung consumer kapag ginawa niyang siya ay mag-promote. Okay? Or siya mag-produce. Kikita na rin siya. Hindi na lang siya ngayon solo consumer or consumer lang. So kung dadali natin yan po dito sa AI, available din po yung tatlong market participants na yan. So ang example, lahat tayo consumer po ng AI. Kung let's say ikaw ay nakakita na ng video, photo na AI generated sa iyong social media, nag-consume ka na ng AI. So sino ba yung nag-produce niyan? Siyempre, yung mga billion tech, mga companies tulad po ng Google, ng ByteDance, ng Alibaba, ng Anthropic, sila po yun yung nag-produce niyan. So ngayon, tayo as a consumer, ang paraan lang para tayo ay kumita sa napakagandang opportunity or napakagandang era na ito na tinatawag nating AI gold rush era is for us to become a promoter. So yun po ngayon yung papakita ko sa inyo at yun po yung kung bakit po nagawa yung itong UHEI na ipapakita ko po sa inyo or UHEI. So ngayon, how to become a promoter. So ito po yun. Welcome sa ating company, yung United Hybrid Entrepreneurs International. Kaya po nabuo yung company na ito, it's because the technology is already available. Tama? Di ba? Yung mga ginagawa, yung sobrang ang bilis ng pag-improve ng AI. Lalo na sa, tulad sa Google, halos everyday mayroon silang mga nilalabas na bago. So available na yung technology. Pero tulad lang dito sa atin sa Pilipinas, marami pa rin hindi nakaka-adapt, marami pa rin hindi alam. Kahit nga mga social media user na yan, marami pa rin ang hindi alam kung paano mag-generate ng photo, ng video. Those are examples of AI users na hindi pa rin alam until now. Matagal nang available yung technology. So ibig sabihin, it's an opportunity for you not just to become a user, but also to become a promoter through UHEI. Ito po yung purpose natin ngayon. Na maging promoter ka ng technology, okay? Learning muna. Alamin mo muna. Kasi hindi ka naman makaka-promote kung wala ka ring alam. So technically, learning muna yon bago ka magiging promoter. So ito po yung company muna, yung profile po ng ating company. So Filipino-owned company po ito. May-ari ay Pilipino, pero registered po siya sa US and in the Philippines. So hindi po basta-basta. Bakit registered din siya sa US? It's because the system is ready for global market. Na-ready po yan natin yung system sa global market dahil ang AI is global. Kaya tayo ay nakipag-partner sa DragonPay. Pero ito po, ang DragonPay po, hindi basta-basta yan nakikipag-partner sa, kumbaga, small-time company. Hindi po yan ma-integrate sa company natin kung hindi nakita ng DragonPay na tayo ay trusted company at we are capable na makipag-partner sa kanila. Okay? And yung system po natin, kung sino po yung gumawa ng system natin, ito lang to boost your confidence kung gaano kaganda yung system natin is ang gumawa po ng ating system is the same person who also kumbaga, gumawa ng system ng AI medical or medical AI na ginagamit ngayon sa tulad sa US, Canada, and other Western country. The same din po, yung kung sino po yung company na gumawa nun is the same din po sa gumawa ng isang international remittance company, yung back-end po nun dito sa Pilipinas. Until now po, yun po yung nag-handle. So napaka, kumbaga, yung trust natin for the system, yung stability ng system. Ito naman po yung ating mga legalities
of the company. So ito po yung sinasabi ko na matuto muna tayo bago tayo maging promoter ng AI. So kapag kakasali ka na sa university, ito po yon ang paglagin mo, magkakaroon ka kasi dito ng username at password. So profile ang tawag dyan or dashboard. So pagpasok mo po sa iyong account, sa web page mo, nandyan na yung mga matututunan mong courses na aaralin mo about AI. Nandyan na rin po yung mga makikita mo yung magkano yung kinikita mo. Nandyan na rin yung mga AI tools sa loob. Yan. Parang ano lang yan, all-in-one na nandyan na po lahat para ikaw ay matuto and makita kung magkano yung kinikita mo. So, ito naman po yung owner ng ating company, our CEO and President, of course, Mr. Ryan B. Pineda. Siya po yung owner and CEO President ng United Hybrid Entrepreneurs International. And he is currently the chairman of OSAP, Online Sellers Association of the Philippines, and the vice president of the business development po ng Blessed Movement. Tied po yan sa, or ano po yan, recognized and currently working with the office of the president or sa Malacanang ho. Okay? Kaya the organization is recognized by the government. And bukod pa po dyan, he has established many successful businesses bukod po dito. Okay? And of course, ito po yung ating launching sa Dusit Hotel. So some of the photos sa Dusit Hotel, kung makikita nyo is, may mga artista po tayo dyan na mga kasama. No? Kabilang na po dyan yung mga nakikita nyo sa screen. Okay, yung ating launching. Ito yung may mga government na kasama po dito sa launching na to. And ganito lang po yung UHey, okay? So parang platform siya na marami kang matutunan tulad ng AI learning, tulad po ng dropshipping, ng TikTok marketing, e-commerce. Soon po gagawin natin yan. Pero ang flagship product po natin is the AI. Kasi yun po yung it's a must and a need for us to adapt early. So ang pwede po dito is learners, kung sino man yung gusto lang matuto about AI, you are welcome here. But of course, kung gusto mo rin na pagkakakitaan ang hanap mo, lalong-lalo na pwede ka dito. No? So parehas yan. Kung gusto mong matuto at kumita, pwede. Kung gusto mong kumita lang, pwede. Kung gusto mong matuto lang, pwede. So ganito lang po yung gagawin natin dito sa Yuheng. Okay? So you just have to share your journey. So example, naturuan ka namin ng paano gumawa ng content na AI. And by the way, magkakaroon tayo nun sa 15 ha. So siguro kung hindi ka pa kasama sa magiging first session natin about content marketing. So dito ituturo ko po doon kung paano gumagawa ng content, paano mo i-market yung business mo sa online. So ano ba yung credibility natin para magturo? Kung nagawa ko na po siya, no? Makikita niyo yung mga latest post ko ngayon, million po yung mga nagiging views. And even before that, nagagawa ko na rin po talagang magpa-million, even before AI. So yun po yung ating credibility naman para mag-share ng ganong knowledge sa online. Kasi nga nakaabot na tayo ng 1.2 million eh. At kung makakita mo is halos kakaselebrate ko lang ng parang 1 million nung March eh. Anong buwan pa lang ngayon, halos din na ako gumagawa ng content. Nadagdagan na naman tayo ng 200,000. So kung pupukusan ko yung pagko-content, by December, 2 or 3 million po yung ating follower. Ganun po kabilis yung AI. At ang dami pong benefit kapag ikaw ay nagko-content. So yun po, kung hindi ka pa kasama sa ating community, simulan pumasok ka na sa ating university para makasama ka sa on May 15. So ganito lang po yun. I-share mo lang yung journey mo. Let's say nag-viral ka sa social media. Marami magtatanong diyan kung paano mo ginawa. So ngayon, ito na ngayon yung pasok mo lang dito sa amin, kami nang bahalang kumausap. Kami na po yung bahala na mag-explain. Ganun lang kadali. Makaka-earn ka na ng commissions para ma-build mo rin yung passive income and natulungan mo pa sila. Natulungan mo pa yung friend mo. So ngayon, ito naman yung kitaan dito. Meron tayo dito ang tatlong klaseng kitaan. Ito yung number 1. It's called the onboarded partner bonus.
So dito, unlimited $17 ang pwede mong kitain. So paano ba yon? Pagkasama ka na sa ating university, may account ka na dapat may account ka na. May link doon sa account mo, may link ka doon. May link. Pag clinic yon, yung link mo na yon, mapupunta yon sa parang enrollment page nila. No? Ganun kadali. So ngayon, pag successfully sila ay sumunod sa enrollment procedure at successfully nakakreate sila ng account, bibigyan ka ng UHEI na $17. Okay? I-fix na lang muna natin sa $17. So, kung sa pesos, magkano yun? 1,000 rin ho yun. Okay? Yun po yung onboarded. Unlimited po yun. Kung sa isang araw nagkaroon ka ng 10 na na-onboard mo or na-refer mo na ikaw ang dahilan kung bakit napunta sila sa UHEI, meron ka na magkano? 10,000 sa isang araw. Ito, isa pa lang yung pinag-uusapan natin. Let me proceed with the second one, the growth structure bonus. Dito, by percentage ng total sales naman. So dito kasi, bumubuo kasi tayo dito ng structure, okay? Para sa additional na income earning potential. Para maunawaan mo yung structure, ito, i-illustrate ko kung ano yung sinasabi nating levels. So let's say ikaw yung green, may dalawang friend ka sa Facebook mo na gustong matuto at pumasok sa UHEI, sila yung yellow. Sila yung first level mo. Okay? Kasi dito, magbibuild tayo ng first level up to fifth level. So itong yellow na to, may friend din yan. Gusto ring matuto. Siyempre, gusto rin nilang matutunan. Pinaliwanagan din namin. Of course, may Facebook rin yan. Posibleng mag-viral din yan. So ngayon, nagkaroon din sila ng tatlo, which is itong blue. Okay? Posibleng itong blue, hindi nakakilala ni green. Ang kilala lang yun is si yellow dahil friend nga lang sa Facebook. Gusto ring matuto ng AI. So ngayon, ito si blue. Second level ngayon ni green. First level siya ni yellow. Okay? Nakuha mo ba yung levels na sinasabi natin? Ngayon, imaginein mo na lang. Ang reference natin si green. Second level niya si blue. Imaginein mo na dodoble pa yan sa third level. Dodoble ulit yon sa fourth level or matitriple po yon sa third level. Yung fourth level, matitriple po yon sa fifth level. Ganun po nakadami yung tao yung tinatawag nating levels. Hindi na lang natin dito ma-drawing kasi hindi nakakasya. Okay? Mas naunawaan po natin. Ngayon, ang kita po natin dito is 5% of the total sales. Ang sales po dito, hindi product na binenta. Total enrollment. Yun po yung considered natin na sales. Okay? Sa first level mo, 5% po. Kung magkano yung total percent nun. Let's say 50,000. Magkano ba yung 5% ng 50,000? Total sales po yun pinag-uusapan natin dito. So ngayon, yan po yung percentage. 5 sa first levels, 3% sa second, 2% sa third, and 1% for the fourth and fifth level. Okay, magkano yung pwede natin kitain dyan? Ito, magbigay lang tayo ng conservative example. So sa first level up to fifth level, ang total na tao po dyan na mabubuo, 363 in total, pang 64 ka. Okay? Let's say, strictly, 3 lang talaga yung naging first level mo, strictly. Pero hindi po yun, hindi po yun nililimit. Example lang na hanggang 3 lang yung naging first level mo. Pag nabuo po yan hanggang fifth level, since it is very possible dahil meron tayong automatic spillover, kayang mabuo yung slot na to. So ngayon, bawat isa na lang dyan ay magkaroon ng resubscription in a month. May additional po tayo na $414. Additional income po yun. Alam ko maliit pa ho yan. Kasi nga, 3 slots lang naman yung first level natin. Pero, kung gusto mong doblehin yun, maging 800, edi gawin mong 6 yung first level mo. Kung gusto mo ulit doblehin yun, gawin mong 12, gawin mong 16, gawin mong 100, ewan ko na lang. Okay, kung magkano pa yan, yung 400 na yan. So, dito talaga, bonus lang kasi to. Ito po yung mas malaki pong kitaan. Expansion partner bonus. So, ngayon, kasi bakit ito malaki? Ito po ay commission from the total sale, total income na po. Hindi na total sales. Total income na ho talaga ng first level mo up to fifth level. Imagine mo na lang yon. Okay? Magbigay tayo ng figure.
Kasi dito, magkakaroon ka dito ng levels, ay ano, ng rank. Depende sa, ito may requirement naman para makuha mo yung rank na yan. Tingnan mo na lang yung requirement. May requirement sa sales and may requirement sa direct sponsor. Yung direct sponsor po, yung ikaw yung dahilan kung bakit sila napunta sa UA. So ngayon, kunin nating example yung Crown Diamond kasi actually madali lang makuha yung Crown Diamond. Lalo kapag ka nakuha mo yung content marketing. Okay? Yung content marketing, yan yung magbibigay sa'yo ng 15 direct sponsor in a month or it could be in a week. Depende, it could be in a day. Kasi nagawa na po namin yun eh. Nagawa na namin yun. Doon nga sa unang business namin na hindi pa po yung digital yung product. Okay? Wala pa po kaming follower noon. Nagawa po namin yun. So ito po yung ituturo namin sa isa sa ituturo ko kung paano tayo gumagawa ng content. Okay, so let's say Crown Diamond ka na. Siyempre, doon na tayo sa pinaka-highest, no? Kung para ma-imagine na kaagad natin, ano ba yung hinihit natin? Kasi kapag nahit ko pala yung position na yan, yan na pala yung pwede kong kitain. So siyempre, Crown Diamond yon. Okay, example lang ha, Crown Diamond ka na. Meron din na 363 slots. The same level, the same reference yung kanina. Let's say, na-fix ka lang din talaga sa tatlong level. Tapos nabuo mo yon. So meron lang na 363 slots. Nag-stop ka na. So ngayon, magbigay tayo ng example na kung ang bawat isa, tandaan po natin, kung ang bawat isa po sa kanila, kumikita na lang ng let's say 1,000 US dollar. In pesos, nasa 55,000 pesos siguro po yan, no? 55,000. Isarado natin sa 50,000 pesos in conversion. Ito, baka nagtatanong kayo, bakit kasi naka-US dollar yan? Nahirapan tuloy tayo mag-convert. Kasi nga, global po yung market natin. Hindi po makaka-relate yung taga-US ng Philippine peso. At least, ang reference natin, yung international recognized na currency. Okay? So, let's say, kumikita na lang yung bawat isa mula sa first level mo hanggang fifth level ng 50,000. Siyempre, average po yun, no? Kasi posibleng, let's say, sa first level mo, kumikita ng 200,000, 300,000. Yung sa fifth level mo naman, may kumikita ng 10,000 lang. So, kunin natin sa gitna. I-average natin na 50,000 na lang. Let's say, ang bawat isa kumikita ng 50,000 pesos na lang. Magkano yon? Since total commission, total income, percentage po yan. Okay? Kung nangyari po yon mula first level hanggang fifth level, ito po yung income mo. 9,540 US dollar. Kung sa pesos nga po yun, kalating million po yan. 500,000 in pesos. Kung makikita natin, yung first level po, tatlong slot lang po yun ha, or tatlong level ha. Nagsimula ka lang talaga sa tatlong level. What if dinamihan mo? What if ginawa mong 6? E di, doblehin din natin to. Baka 20,000 US dollars na yun. Kita mo, nasa 1 million na. What if sinipagan mo pa? Posibleng 2 million per month ka na, 3 million, 5 million. Depende. Dito kasi is, hindi tayo pinipigilan kasi kumuha ng first level. Yung first level na yun, tutulungan natin lumapad hanggang fifth level. Yun lang po yung technique dito. Yung first level mo, unlimited. Pwede kang kumuha ng first level mo. Okay? Tulungan mo lang siya maabot ng fifth level. And of course, ito po yun. Ito pa, meron pa. Dito kasi, pag naayos na natin tong AI studio po na ito, meron instead na gumawa kung saan-saan pa, nilagay na natin dito yung mga AI tools sa loob mismo ng ating dashboard. Ito kasi, medyo mahirap kasi talaga ito i-integrate eh. Partnership po kasi ito into AI tools tulad po ng Google. Hindi po ito basta-basta nagagawa agad. Pero ito po yung plan. Magkakaroon po ng tools dito, tulad po nito nakikita mo, pinaplano kasi medyo madugo kasi siya integrate eh. Bawat let's say generation ng mula first level mo hanggang fifth level, meron kang commission. Okay? Let's say na lang sa photo. 5 pesos na lang ang commission mo sa nagge-generate ng photo. Training ang ginagawa natin dito eh. Siyempre, gagawa tayo ng training para dito mag-generate. At dito rin, hindi na nila kailangang pumunta kung saan-saan. Dito na sila mag-generate. What if sa video, 10 pesos yung commission mo? I-times mo sa 363 slots. Additional income po yun. Okay, ganun lang siya kaganda. So, ito na po yung masasabi ko na damihan mo yung first level. Tapos, trabahuin natin na
mapalapad yung kanyang first level hanggang fifth level. At ang kagandahan po dito, pagka nag-start ka ng maaga, maswerte ka. No? Kasi may tinatawag ditong automatic spillover. Di ba kung makikita mo, tatlong leg lang yan. Di ba? Tatlong leg lang. Pero paano naman yung sinasabing unlimited first level? Eto, ganito po yun. Pag may pang-apat ka, since limited ka lang sa tatlong slot, no? Yung pang-apat mo, spill over na po yung tawag doon. Si system po yung mag-spill over diyan. Ang tawag doon automatic spill over. Dito po sa example na to, na spill over siya under sa yellow. Dito malinaw na ang una pong pumasok sa university is si yellow. Kasi siya po yung unang nalagyan. Okay? Yun po yung rule para sa spillover. So, ibig sabihin, nagsimula ka sa pioneering stage, pwede kang soon, paggising mo, marami ka na sa ilalim. So, heto naman po kung paano tayo mag-start na po dito. Paano natin ma-start na ngayon yung digital business natin dito with Yuhey. Ito na po yun. May dalawang enrollment package lang po tayo dito. Enrollment package natin na pwede ka itong magsimula sa starter package natin na enrollment package. So, 5,988 lang po siya. Actually po ito, napakababa na itong ginawa natin kasi ginawa natin siyang affordable. Ako po, nagte-training po ako ng before you, hey, nagte-training po ako ng about sa isang topic lang. Nagsisingil po ako ng 7,000. Ito kung makikita mo, tatlong topic po ito nandito. Bukod pa dyan, may bonus pa po yan ng mga free Zoom kung paano ka gumagawa ng content. Ito po pinaka-basic na ito, no? 5,988 lang, pwede ka namang i-start. Matuto ka na ng AI. Mag-start ka na, may community ka na, may digital business ka pa. 5,988, no? Kung tutotalin natin yun kung ako magte-training ng ganyan, sa content marketing pa lang, sisingil ako ng 10,000. So magkano yung value niyan? 17,000 or 18,000. Bigyan lang natin ng 5,988, no? So ito pa, kasi ito may ano ka dito, hindi lang learning makukuha mo dito, nagkaroon ka pa ng negosyo sa 5,988 lang. No, yun po yung gusto kong i-highlight. Napakababa na po ng prenesyo natin diyan. 5,988 lang. Matuto ka na. Ito may dashboard ka na doon mo makikita yung mga kinikita mo, yung training mo. May community ka pa, no, na pwede mo pang mapagtanungan. May negosyo ka pa na pwede mong magawa. So ito kung maseryoso ka, ito yung kunin mo, yung builder package. Mas marami po yung ma-unlock diyan na training. Okay? Yan. Kasi ito, pwedeng mga negosyante, pwedeng ito, sa Facebook ads pa lang sulit ka na dyan. Sa Facebook ads, tapos sa creatives making. Lalo na yung content making. No? Alright, so yan po yun. Pwede kang pumili dyan. Soon, magkakaroon pa po ng additional yan na more. Okay, ito po yung tinatawag nating incentive, mga car incentive, yan. Yun po yung isa sa benefit kapag ka ikaw ay nalagyan ng automatic spillover, pwede kang maging qualify dito sa car incentive. So ito, anytime pwede po itong baguhin. Okay? Pag nagkaroon ng bagong computation. Kasi nga, nasa pioneering stage tayo, kaya ganyan yung kababa yung requirement. Kalain mo yan, no? Sa Sedan 280 lang. Kasi kapag ka natuto ka sa online, siguro 1 month, pagka inasikaso mo talaga yung pick, pwede kang makakuha ng 2 sasakyan sa online. Ganun po ka-powerful yung online. Bakit? Hindi nga po tayo limited sa location lang 'Di ba? Worldwide nga po yung market natin Yan po yung advantage natin. So what's best with Yuhui when you start? Right away. So easy enrolling setup. Kasi nga link lang. Hindi na kailangan na, ako isasali ako sa negosyo mo. Ano ba yung ano mo? Ano ba yung bank account mo? I-send mo sa akin. Ngayon yung pinadalhan, anong gagawin? Pupunta sa bank ko ngayon, magwi-withdraw. After niya mag-withdraw, pupunta sa office, bibili ng product. Pagkatapos niyo magbibili ng product, pupunta sa LBC, papadala. After na sa LBC, kukunin niyo details mo, i-register. No? Dito hindi na. Gusto mo sumali sa negosyo ko, sa digital business ko? Ito yung link ko. Sundan mo yan. May credit card ka, gamitin mo. May GCash ka, gamitin mo. Hindi ko na kailangan pumunta kung saan-saan. I can literally do it at the comfort of my home. Easy enrolling setup. Napakaganda ng sistema. Easy getting of commission, syempre. May income ka. Alas 5 ng umaga, nagkaroon ka ng income. In cash mo siya, 11 a.m. No? Bukas, nasa 8 a.m. mo na yun.
Literally, we can say it's daily payout. Kasi most of the time, kung minsan, lalo pag GCash, kung minsan, the same day, nakukuha ka agad. Napasok ka agad sa GCash. Pero, to be safe, bukas mo na antayin. Kasi baka mamaya, sabihin ko, i-assure ko sa iyo na makukuha mo the same day. Let's say, pumunta ka sa isang lugar, wala kang kapera-pera, no? Tapos inasahan mo yung withdrawal, baka ako sisihin mo, hindi ka makauwi dahil hindi pumasok. To be safe, bukas mo na asahan. Maswerte ka kung pumasok the same day. Literally, ito daily payout. Now, have product that people wants. AI po yung product natin. Maraming gustong matuto. Mag-post ka lang dyan sa timeline mo. Subukan mo. Pero syempre, yung post mo dapat may friends ka. Ha? Subukan mo. Sino po yung gustong matuto ng AI? Di ba? Posible may mag-comment yan. Turuan mo ko. Diba? Pero syempre, dapat may ginawa kang AI para maniwala sila sa iyo. No? May ginawa kang AI, post mo, tapos magtanong ka, sino po yung gustong matuto ng AI? Posibleng may magsabi na ako po, gusto ko. Unlike sa, sino po yung gustong magnegosyo? Halos walang magsabi ng yes, di ba? Ako po, gusto ko magnegosyo. Walang sasagot sa iyo, pero pag sinabi mo, sino gusto matuto ng AI? Posibleng may mag-message sa iyo. So ngayon, yun na yung approach mo. Na papasok mo siya ngayon dito sa ating university. No? Kami na mag-explain. Can be done fully online and digital. Sabi ko nga, you can do this literally at the comfort of your home. Worldwide market. Ang AI, worldwide siya. This other business is not a competitor. You can promote this faceless. Ito ha, kahit nagtatago ka, kahit nagtatago ka, ayaw mong magpakita sa online, sa social media, gamitin mo yung AI para i-promote yung AI. Gamitin mo yung AI para i-promote yung AI digital business mo. Pwede, no? Kasi organic man siya or paid. Turuan ka namin, no? Magtanong ka, aralin mo talaga kung paano makagawa ng AI-generated video na pwede mo siyang i-upload araw-araw para sa organic. And pwede kang gumawa ng for marketing naman na i-boosting natin, budgetan mo ng 100 per day, tapos nakakakuha ka ng kausap na 10 din kada araw na nagiging interested. Sulit na po yun, no? Pero literally, pwede mo itong magawa. So, most question na posibleng baka tanong mo, hindi sagutin ko na. Since wala naman tayo, hindi na kailangan mag-question and answer dito. Mahihain kasi ako. Ako din, mahihain po ako. Okay? Mahihain din po ako, kaya ginalingan ko sa online. Kaya nung nag-start po ako ng isang business, ginawan ko ng paraan para mai-transform ko na meron kaming physical product, may convert ko at may promote ko siya sa online. Doon ko po ginalingan kasi po mahihain din ako. No? Pero ngayon, syempre nahasa na tayo sa tagal naman ba natin ng ginagawa ng mga business. Nahasa na lang din po ako na kahit hindi po online or digital, kaya kong makipag-usap at kaya kong mag-present, kaya kong ipakita kung ano yung business. Diba? Sa tagal ba naman? No? Pero nung nagsisimula po ako, never mo po ako mapapaganito. First few sentence pa lang nang sasabihin ko, hindi ko na yan makonstruct. Kahit i-prepare ko yan, the moment na nandiyan ako, nabablanko na ho ako sa harapan. So, ito, literally na kung mahihain ka, pwede sa'yo. Kasi nga, AI yung product natin. Gamitin mo yung AI, hindi po yan magre-reklamo na nahihiya siya. Okay? Kahit nga gawa ka ng ibang ito nga, ito teknika. Isa rin ito sa pwede kong ituro sa inyo. Pwede ka nga dito na, na literally, gumawa ka ng AI na hindi ikaw. Ay, mamaya, baka kasi masabi ko na dito, basta dapat kasama kayo doon sa mga content. Marami tayong pag-uusapan about content. Meron tayong mga gray technique, mga ganyan. Okay, gray technique na kahit ang profile mo pa, ang babae, kaya mo ma-promote to. Okay? So may technique naman tayo dyan. Doon ko po yun ibabagsak. Ituturo ko po yun sa inyo. Yun po yung naging technique na ginawa namin. Isa sa mga technique. Marami tayong technique about online. Kasi sabi ko nga sa inyo, doon ko ginalingan kasi mahihain ako eh. Wala akong time, busy. Okay, kung wala ka talagang time, busy ka, gawin mo lang siya ng 2 to 3 hours. Kung ayaw mo pa rin, ito, deal for you. Maghanap ka ng maraming time. Yung tambay. Kahit ikaw wala kang time, Wala na. maghanap. Wala na. Sinagot tuloy tayo ng wala na. Ito, kung busy ka, maghanap ka ng tambay. Kami po yung magtuturo nun para sa iyo. Eh di ba may leverage po dito, di ba? Yung napakita natin na may leverage. O ngayon,
Pag naturuan po namin yon, yung maraming time, tapos ikaw walang time, benefit ka dun kasi na-leverage ka na sa kanya. Eh, hindi ikaw yung nagturo, kami. Hindi kami yung nagpaliwanag, kami. Diba? Hindi na ikaw yung nag-effort. Yun po yung gawin mo. Okay? Hindi ko na kaya yung technology. Actually, dito, um, ito yung kagandahan sa atin. Kung hindi mo na kaya yung technology or kumbaga hindi ka makasabay sa technology, kaya nga ito university. Ito yung parang school para sa mga gustong matuto. Hindi po yung master yung tinuturuan natin dito, di ba? Hindi yung magaling na sa AI kasi nga po magaling na yan, iba. Ba't pa yan natin tuturuan? Yung mga training natin dito para sa hindi pa marunong at gumagawa pa tayo ng improvement kahit marunong ka na. Continuous po yan. Okay? So, ang kailangan mo lang dito is um, ano ba yun? Willingness. Kung ikaw mismo na gustong matuto pero nahirapan ka lang, willingness lang. Tiyagain natin na maturuan. So ngayon, kung wala ka na rin talagang time para dyan sa pag-aaral ng technology, another technique, the same. Maghanap ka ng magaling dyan, yung mga kabataan. Kami po yung magtuturo dyan, na leverage ka na ulit sa amin. Di ba yun yung technique para ng mga mahihiyaman? Mag-leverage. Di ba? Paano kung hindi ako kumita? Eh kung hindi ka kumita, natuto ka. Yung natutunan mo, pwede kang kumita dyan. So ngayon, natuto ka, hindi ka pa rin kumita, kanino bang kasalanan yun? Sa amin pa rin. Hindi, si biro lang. Sa kumbaga, kasalanan mo yun. Kung natuto, hindi ka naman kumita dahil sa pagpo-promote, natuto ka naman. Diba? Paldo-paldo ka na dapat doon. Paldo ka na doon kasi pwede kang nga mag-offer ng digital service, magawa ka ng photo, video, i-offer mo sa mga walang time talaga or hindi marunong. Singilin mo ng photo na lang, 500 na lang. Oh. Sige, 500. Gawan ko ng photo yung product mo. Gawan ko ta ng poster. O video, gawan kita. 2,000. O, 1 minute video, gawan kita. Kung wala kang time, ako gagawa. Bayaran mo ako. Di ba? Pag na-offer mo yun, pero hindi mo magagawa yun kung hindi ka marunong. What if dito ka natuto sa UA? E di, paldo ka na. What if ginawa mo pa yung content marketing, ginawa mo pa yung online, yung sa LGU. Ito po may LGU projects po tayo. Pwede po tayo mag-train saan? Sa company na organization, sa LGU. Yun po yun. Pag nakuha po natin or naituro po yun sa inyo yung program na yun about LGU, yun po yung isa sa exciting. Bukod po sa online. Yan, the future belongs to those who prepare for it today. Sabi nga po ito, kung kilala nyo ito si Mahatma Gandhi, the future depends on what we do today. Tama po ito. Ito po yung isa sa na-realize ko kung bakit po ako naging open sa mga opportunity. Kasi po nung nagtatrabaho ako, ikaw po ay probinsyano, doon po ako lumaki. Parang nahuli yung nahuli yung introduction. Nasa huli. Ako po yun nga, probinsyano po ako, doon po ako lumaki, and then napunta po ako sa Maynila, sa Laguna in fact, nung nag-OJT na kami, dahil doon po kami napag-OJT. So ngayon, ako naman, siyempre probinsyano, doon lang talaga nakafocus sa kung ano yung trabaho. Wala naman sa amin na negosyo, kaya nung panahon na yun, offeran mo ako ng negosyo, wala. Either takot ako, takot. Tapos pangalawa, hindi ako naniniwala na kaya ko. Kasi nga wala sa aming nagnenegosyo eh. Nakafocus din ako sa mag-aral kang mabuti para pag graduate mo kahit 2 years ka lang, at least makahanap ka ng trabaho, okay na yun. Mag-asawa ka na, mag-build ng pamilya. Doon lang talaga ako nakafocus. Okay? So ngayon, may kaibigan ako. Sabi niya sa akin, pre, magsumama ka sa akin, may negosyo tayong pag-uusapan, attendan natin. Sabi ko, pre, hindi ako, parang, di ako interested. Actually, hindi ko siya, parang wala lang sa akin. Gumagawa lang. Ang ginagawa namin dati noon sa factory, nung na-present sa akin to, yung patty sa Jollibee, sobrang lamig. Kaya hindi rin ako kumikibo kasi nilalamig na ako eh. Nag-yellow na yung kamay ko kakapak. Kasi yung mga patty na yun, nilalagay namin sa mga box na sinasalansa namin yun. So, hindi ako kumikibo kasi ako, pag may ginagawa ako, focus lang ako sa kung ano yung gusto kong gawin. Kaya hindi ko siya kinikibo. Pero, nung pangatlo niya ng kulit sa akin, sabi ko, hindi ako, interested. Hanggang sa napapunta rin ako kasi day off naman. Okay, so ngayon, nung nakita ko yung presentation, sabi niya sa akin, pre, sama na tayo. Sabi ko, pre, hindi ko alam yan. Ayaw ko dyan. Sabi ko, okay na ito sa akin na trabaho. Ginagawa natin. Sabi ko, pare,
ikaw ba gusto mo rin gumanda yung buhay? Sabi ko, syempre naman, sino bang ayaw dyan? Pero ito, tanong ko sa'yo pare, sa ginagawa ba natin ngayon, gaganda kaya yung buhay natin? Currently, sa ginagawa namin doon, sa trabaho ko dati, ang nangyayari, cycle, ganito, bago ako sumahod, nangungutang na ako. Kasi yung sweldo namin dati, hindi talaga kinakapos. Hindi man ako noon regular, agency yung pinapasukan ko, nag-uupa kami ng bahay sa Laguna. So literally, ang nangyayari, bago pa ako sumahod, may utang na ako. After kong sumahod, nailagay na yan kung saan saan. O ito, para ito sa bahay, ito, para ito sa ano, sa naging utang ko. So kakasahod pa lang, kalahati na lang yung natira. Or kumisan nga, wala na, halos wala na. Mag-aantay na naman. Literally, Mm. nagtatrabaho ako ng matagal na panahon, or let's, hindi naman ganun katagal. Siguro 3 years pa lang. Pero, isa yung sa naging opener sa akin. Sabi ko, oo nga no, sa ginagawa natin na trabaho na to, parang di ko nakikita, nagaganda nga yung buhay. Kasi nga, eto, sabi niya sa akin, sabi ko, parang, oo, pero parang di pa rin ako interested kasi nga business eh. Parang wala akong tiwala sa sarili ko. Tapos ito yung nagpukaw talaga sa akin. Sabi niya, pare, tingnan mo na lang pare, kung gusto mong makita yung future mo, tingnan mo na lang yung mga kasama natin dito na matatagal na. Yung mga regular, ano bang ginagawa nila? Di ba sa atin sila nagbebenta ng meal cheat? Tayo nga, kabago-bago pa lang, tapos sa atin sila nagbebenta ng meal cheat. Yung meal cheat po kasi pag mga regular, may meal cheat po sila na binibigay yung mga regular. Binibigay ng company. So ngayon, gusto nilang i-convert sa cash, binebenta sa amin, sa mga baguhan. So sabi ko, at halos halos lahat sila, no? Halos lahat, mga regular sila. Been working sa company ng 10 years, 15 years. Tagal na sila doon. Sabi ko, oo nga. Sabi ko, bakit sila nagbibenta ng meal cheat? So sabi ko, oo nga, may something, sabi ko na, may ano talaga. Sabi niya, kung gusto mong ganyan yung buhay mo, okay, wag ka nang sumama sa akin. Doon ko napag-isip-isip ito. The future depends on what we do today. Sabi ko nga, kung ano yung magiging buhay mo 5 years from now, yun po yung choice or option na ginawa mo today. Kasi yung buhay mo today is the choice or the option that you have selected 5 years from now. Ay, 5 years from now. 5 years back. Yung nakalipas na first 5 years, yun yung resulta, yung buhay mo ngayon. So ngayon, paano mo ma-determine yung buhay mo ngayon, 5 years, yung buhay mo 5 years from now? Ang tanong, ano ba yung ginagawa mong opportunity ngayon? 'Di ba? Kasi sabi nga, the future depends on what we do today. So, dedepende yung magiging buhay natin or future natin, ano ba yung ginagawa mo sa ngayon? Tinatrabaho mo ba para makuha mo yung pangarap mo in the next coming 5 years? Kasi kapag wala ka namang, you cannot expect something, a change, if you keep doing, ano ba yan, yung kasabihan, if you keep doing what you've done, you always get what you've always got. Sorry ha kung mali yung pagkakasabi ko, matagal ko nang di nababasa ulit eh. Diba? Kumbaga sa Tagalog, makukuha mo kung ano yung palaging yun lang yung capacity ng pinagtatrabahuhan mo. Kung wala kang ibang ginagawa para doon. Okay? So I hope na, yan, saglit lang. Ayan. So I hope na at least nakatulong ako na sa currently, let's say, kung ikaw ay isa sa mga tao na naghahanap talaga ng opportunity, makapagbigay ako sa iyo ng, this is an opener for you. Kasi kung hindi ako nag-decide, many years ago, siguro magpe-15 years ago na, nung ako ay napasok sa ganitong, yung first encounter ko doon, na kung hindi ako nag-decide, probably nandoon pa rin ako sa trabaho ko, sa factory. Malamang ngayon, ano ba ngayon, alas 9, ngayon siguro, hataw na hataw pa rin ako. Pero pag mga alas 2 na, pag panggabi, antok na talaga ako. No, yun yung talaga yung, kaya nga nakaabot ako sa point na nakasira ako ng kalahating milyon na machine eh. So sobrang antok ko. Dahil halos 12 hours akong nagtatrabaho, tapos sunod-sunod na panggabi. Kaya nasira ko yung machine. So siguro, kung hindi ako nag-decide 5 years or many years ago, na baguhin yung buhay ko, malamang regular na ako doon sa company na pinagtatrabahan ko. Malamang ngayon mamaya-maya pala pag uwi, magbebenta ako ng meal sheet sa mga bago. Kasi parang talo pa talaga yung mga regular ng mga naka-contractual lang, ng mga single pa, may mga pera ka sa kanila binebenta.
So ako nag-decide many years ago, na sabi ko, hindi ko nakikita yung future ko dito. Ayaw ko na maging future ko yung current situation ng mga kasamahan ko doon. Wala akong against po doon. Sobrang pasalamat ko po sa naging experience ko doon. Ang kinikwento ko lang, the decision that na ginawa ko, nakatulong kung nasaan po ako ngayon. It's because nangarap ako, naniwala ako na kung ano yung kung tatrabahin ko, makukuha ko in the future. Okay, pero bago po tayo matapos, teka lang, nawala sa press. Ayan, nandiyan pala. Bago po tayo matapos, no, syempre, hindi natin palalampasin. It's a privilege na makausap nat or makapagbigay siya ng mensahe, yung dahilan po kung bakit nabuo po itong UHEY. So actually, pare-parehas lang din po tayo na na-share po yung UHEY sa akin. Ganun din po sa inyo. Na-share lang din po sa akin dito ng mamaya na tatawagin ko po ng which is the owner or the CEO and president natin to be part of UHEY. So, nung nakita ko yung kanyang vision about sa company, yung kanyang kinikwento sa akin, ako talaga sobrang naniwala ako, no? Sobrang naniwala ako sa vision niya kasi yung ginagawa ko talaga about na sa AI, kung ano yung magiging parada kalos ng UHEY, yun naman talaga ginagawa ko currently, no? So sobrang naniwala talaga ako sa naging vision niya at alam kong mangyayari kung ano yung vision niya. So it's a privilege na makapagbigay siya sa atin ng message despite na sa pagiging busy niya, no? Kasi halos araw-araw nasa labas, may kausap, may ka-meeting. It's a privilege po na makapagbigay siya sa atin ng message. Syempre hindi na po natin patatagalin. Bigyan muna natin siya ng virtual clap, no? Bago ko siya tawagin. Virtual clap, i-type nyo po yung virtual clap diyan sa ating ano. Yun, no, para dumami. I-type nyo yung virtual clap diyan sa ating comment section. Okay, hindi na natin patatagalin. Let's all welcome the CEO and President of United Hybrid Entrepreneurs International. Please welcome RBP Pres Ryan B. Pineda. Sir? Good evening, everyone. Sir Rob. Ay, grabe. Grabe ang ating training director. Wala na akong masabi pa. Napakasipag, napaka-talented, at very committed sa lahat ng mga vision and mission ng ating company. Actually, Sir Robinson Ortega is not literally a trainer. He is also yung tinatawag